Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilang segundo yata na hindi maapuhap ni Ira ang boses. Nananatili ang mga mata niya kay Dark at mas lalo siyang nasasaktan dahil dito niya mismo narinig na parang tinakwil niya si Arcos. Hindi yun ang intensyon niya, ngunit dahil sinabi niya yon, di na mababawi pa. Mali pa rin ni Ira yon kahit na gusto niya lang naman protektahan ng mga taong mahal niya. Umiling si Ira. Sinabi ko lang yon dahil kailangan, Dark. Hindi ko gusto yun, pero nung panahon yon, yun ang dapat kong gawin. Kung sinama niya si Arcos, alam niyang hindi niya mapoprotektan si Arcos ng maayos. Alam niya gaano katuso ang mga taong nakasama niya sa Spain at ang bawat kilos niya ay nakamonitor. Sandali lang niyang nakausap ang biological parents at pagkatapos noon, pinadala na agad siya ng pamilya ng Fontanilla para pilit na ipakasal kay Darius. Alam ng Alejandro clan na may anak at asawa siyang naiwan sa Pilipinas at kung pipilit niyang umuwi, hindi magiging maganda ang kalalabasan ng lahat. At kung malas na isinama niya si Arcos sa pag-alis, nalaman niya na kukunin din to sa kanya at ipapaampo ng lolo niya sa ranch family ng Alejandro. Hindi niya na po pwede na makita si Arcos, kaya mabuti na rin na iniwan niya ang anak kay Dark. Ngunit masakit marinig na dahil walang alam si Dark, akala nito ay ganun lang kadali sa kanya na binitawan ng mag-ama niya. Hindi niya rin naman masisisi dahil siya itong umalis na lamang nang walang pasabi. And explaining herself won't change the fact that she left them alone. But do you really need to say that, Ira? Good thing Marcos was not with me at that time. Naiisip ko pa lang na sinabi mo yun sa harap niya, hindi ko na makayanan. You're his mom but you told me that he is not important to you. Muli siyang umiling. Dark, gusto ko lang naman siyang makita. Mahigit 2 taon akong nawala. Walang araw na lumipas na hindi ko siya naisip. Maybe you're thinking I'm making this up, but no. I want to explain things to you but I know it's not the right time yet. Pero Dark, gusto kong makasama si Arcos. I miss our son. Pagkatapos sabihin yon, bumuhos muli ang mga luha mula sa mga mata niya. Napatitig si Dark kay Ira. Gustong abutin ng babae para punasan ang mga luha na nasa pisngi ni Ira, ngunit sa huli, kiniyom ni Dark ang mga kamao para pigilan ang sarili. Dark clenched his jaw and he averted his gaze. Naninikip ang dibdib ni Dark na makitang umiiyak si Ira, ngunit di na tulad ng dati ang relasyon nilang dalawa. She's married to someone else already. Yes, she's back, but did that change anything? No. Masakit man, kailangan tanggapin niyo ni Dark. Bumuga ng hanging naipon si Dark at nagsalita. I'll talk to Arcos, Ira. I'll try to introduce you to him slowly. He's too young when you left, and he had already forgotten about you. Let's take things slow. Nasasaktang tumango si Ira. Sinulyapan niya si Dark at bago pa maisip ang tanong, bumuka na ang bibig niya para itanong ang mga matagal nang gumugulo sa isipan niya. Dark, ikakasal ka na ba talaga? She was hoping that Dark would deny that, but when she saw him nod, her heart broke into pieces. Yes, I'm engaged now, Ira, he answered with a tight smile. Bakit ba tuwing nakikita kita, lagi ka na lang umiiyak? Did that Dark make you cry again? What happened this time? Tulog na si Celestina at lumabas si Darius ng kwarto. Doon niya nakita na kauuwi lang ni Ira na mas lalong namutla ang itsura ng babae. Nahabag si Darius nung makita ang ganitong ayos ni Ira. Naisip tuloy niya, mabuti ba nung nasa Spain sila? Kahit nalulungkot at umiiyak si Ira, nagagawa pa rin itong umiti noon. Kesa ngayon na halos hindi na to makakain ng maayos at minsan nahuhuling ni Darius na nakatulala na lamang. Maybe she's thinking about her family. Kung kaya rin lang ng mga panahon noon na umatras, parang hindi na ito na itali sa kanya, ginawa na ni Darius. But his hands were tied that time. He didn't even know if the plan he is secretly working on will happen. Good thing that Ira worked with him and they kind of destroyed RLS. Pero ang naging kapalit naman noon ay ang pamilya ni Ira. Pakiramdam tuloy ni Darius, malaki ang kasalanan niya kay Ira dahil imbes na masaya ito, nadawit pa ito sa gulo ng buhay nila. Dahil lang tinakda itong ipakasal sa kanya noong pinagbubuntis pa lamang ito ng ina. His father and Ira's paternal grandfather believes that they were fated to each other. Lalo't sabay silang pinanganak ni Ira. Mas lalo pang tumibay ang paniniwala na iyon, kaya bata pa lang engaged na sila sa isa't isa.
Even if she went missing and someone claimed Ira's position as his fiancé, hindi pumayag ang ama ni Darius na maikasal si Hailey sa kanya. Gusto nito na ang babaeng tinakda para sa kanya ni si Ira. Kaya, nung nahanap si Ira ng lolo nito, agad na kinuha at tinala sa kanya para maipakasal. Mahirap kumbinsin ng sarili na wala siyang kinalaman doon dahil kahit anong gawin, naikasal pa rin sa kanya ang babae kaya't nasira ang pamilya na meron ito. Tumingin si Ira kay Darius at pilit na namang ngumiti na nagpabalik kay Darius sa huwisyo. Kasalanan ko, Darius, kaya babawi ako. Ang sabi mo nga hindi ako susuko. Kaya ko pa. Umpisa pa lamang to. Tiyak ako pero hindi ako susuko. Napangiti naman si Darius sa narinig. Lumapit siya kay Ira at tinapik ang balikat nito. That's the fighting spirit, Ira. Go, chase your dreams. A sudden doorbell from the door stopped them. Si Darius na dapat ang pupunta sa pinto, ngunit naunang kumilos si Ira at binuksan ang pinto. Nakita na lang ni Darius na naniga si Ira sa kinatatayuan nito na ikinataka niya. May kaharap si Ira na isang babae at isang lalaki. Walang hiya ka? 2 taon kang nawala, tapos ngayon ka lang babalik? Nagulat si Darius na narinig mula sa bisita at pinagbuksan ni Ira. Who are they? Nanlaki ang mga mata ni Ira nang mapagbuksan ng pinto si Carla kasama si Zoren. Walang hiya ka? 2 taon kang nawala at ngayon ka lang babalik. Halos lumabas ang litid sa leeg ni Carla nung sabihin iyon. Carla, andito kayo? Mabilis na lumapit si Carla sa direksyon ni Ira at naisip ni Ira na masasampal siya ng matalik na kaibigan kaya naman napapikit siya. Pero imbes na sampal, isang mainit at mahigpit na yakap ang naramdaman niya. Carla was hugging her. Mabilis lang binuksan ng mga mata at niyakap din ang pabalik ang kaibigan. Dumapo rin ang mga mata niya kay Zoren at pinanonood siya ng kapatid. Tuon ang atensyon sa kanya. He motioned for him to go to her and Zoren obliged. Humiwalay si Ira kay Carla at niyakap din si Zoren. I miss you, ate, bulong ni Zoren. Tinapik ni Ira ang likod ni Zoren. Ngayon niya napansin na bahagyang lumaki ang katawan ni Zoren at mas lalo pang tumangkad sa kanya. Nung umiwalay siya sa kapatid, hinatak siya ni Carla at pinasadahan ng tingin. Nung may masiguro si Carla, napabuga ito ng hangin. You looked fine. Then it's good. Bebs, ang tagal mong nawala, nakakainis ka. Carla, can I talk to my sister first? Singit ni Zoren. Mabilis na humarang naman si Carla. No. Ako ang unang nakaalam, kaya ako muna. Marami rin kaming pag-uusapan ng ate mo, kaya mamaya ka na. Bebs, tara, mamaya na kayo ni Zoren. Hinatak na ni Carla si Ira at nagpatianod na lamang siya. Nilingon nga si Zoren at ginitian para mapanatag ito. Naiwan doon si Zoren at Darius na nagkatinginan. Hello? Alanganing ani Darius. Masamang tingin ang binigay ni Zoren dito bago naglakad patungo sa direksyon na pinuntahan ni Carla at Ira. Anong nangyari ang tagal mong nawala, ha, Ira? Nawalan kami lahat ng kontak sa'yo na kahit si Caleb nahirapan kang hanapin. Nung nakita ka niya at pinuntahan, nung umuwi siya, hindi ka kasama. Dahil bahay ni Caleb ito at minsan na rin nakitira si Carla, sa bahay na ito ay kabisado na nito ang lugar. Nasa may back garden sila at doon naupo sa ilalim ng treehouse. Nagsalita si Ira. Masyadong mabilis sa mga nangyari, Carla. Do you remember when Zoren was kidnapped by Dark's obsessed childhood friend? Ako lang ang pumunta pero hindi ko pinaalam sa iyo ang nangyari, hindi ba? Tumango si Carla. Nagpatuloy naman si Ira. I didn't know and really saved Zoren by myself. Merong tumulong sa akin. Yun ang biological father ko na tatay din ni Zoren. Umalis sila pagkakuha kay Hailey pero walang mali na noon si Zoren gawa ng experimental drug na itinurok sa kanya. May dumating ulit na tao na nagpakilala na tauhan ng lolo ko raw. Ililigtas niya si Zoren kung papayag ako sa kondisyon niya. Dahil natatakot ako na may mangyayari masama kay Zoren, pumayag ako. Pero di ko naman alam ang hihingin niyang kapalit ay ang sumama ako ng sapilitan sa kanila patungo sa Spain. Kung di ako tutupad sa usapan, mapipilitan sila na gumamit ng dahas. Hindi ko naman alam na may koneksyon ng drugs na nasa katawan ni Zoren sa pag-alis mo. Sinabi ko na nga ba't hindi mo basta-basta iiwan ang mag-ama mo eh. But are you okay, Ira? Kahit matagal kang nawala, alam mo na hindi dahilan yon para lumayo ang loob ko sa'yo.
Pwede mo akong sabihan kapag may dinaramdam ka. Napasinghot si Ira. Kahit matagal kang nawala, pinipigil niyang wag umiyak. Si Carla pa lang yata sa naiwan niyang mahal sa buhay dito sa Pilipinas ang kinumusta siya. Dahil doon, tinapon niya ang sarili sa kaibigan. Niyakap to na mahigpit at umiyak sa bisig ni Carla. Carla, alam kong padalos-dalos ako ng desisyon, pero kasi hindi ko naman ginusto na umalis. Malaking gulo kung di ako sasama sa kanila, lalo't miyembro ng illegal organization, ang Alejandro Clan. Hindi sapat ang HQ para sa head-on collision. Madadamay ang lahat kaya't nagdesisyon ako na umalis ng walang paalam. Pero ang naging kapalit naman nun, nawala sa akin si Dark at si Arcos. Ikakasal na sa iba si Dark, paano na ako? Carla, miss ko na ang mag-ama ko. Hinaplos ni Carla ang likod ni Ira, ngunit hinayaan nito ang kaibigan na ilabas ang nararamdaman. Humagulhol si Ira sa bisig ni Carla na inabot ng ilang minuto. Nang mahamig ang sarili, humiwalay si Ira kay Carla at pinunasan ang mukha. Namumugto na naman ang mga mata niya. Tinaas din ni Carla ang mga kamay na ito at ito ang nagtuloy na magpuna sa mukha ni Ira. Ano ba yan? Namamagana mga mata mo at Bebs, bawas ganda tuloy. Bumuntong hininga ito. Ira, naiintindihan kita ha? Kung ako sigurong nasa sitwasyon mo, ganun din ang gagawin ko. I don't want to risk the lives of the people around me. Pero hindi ko rin masisisi si Dark kung gusto niyang umusad. Oo, masama ang loob ko sa kanya bilang kaibigan mo kasi I'm rooting for the both of you to have a happy ending. Pero nung nawala ka kasi, halos mabalo si Dark para hanapin ka. Napabayaan niya si Arcos basta mahanap ka lang. Doon ko rin nakita na panay siyang iyak pero hinahanap ka pa rin. Kung di lang sinabi ni Caleb na kukunin si Arcos sa kanya, hindi siya magtitino. Muntik ko na nga siyang di makilala dahil naging sobrang payat dati ni Dark. One may think he's taking illegal drugs from being so thin. Kulang na lang ipasok siya sa mental institution dahil na-depression noon. Lalo na nung umuwi sila ni Caleb galing sa pagkausap daw sa'yo. Mas lalo siyang lumala kasi kung saan-saang bar na siya natutulog. Ayusin niyang sarili niya kapag kaharap ang anak ninyo, pero kapag nakatalikod si Arcos, parang sinisira niya ang buhay niya. Nanginginig ang mga kamay na tinakpan ni Ira ang bibig para hindi umalpas ang malakas na iyak. Ang bigat-bigat ng loob niya habang nakikinig kay Carla. Para bang may nakabara na kung ano sa lalamunan niya na nahihirapan siyang lumunok. Medyo umayos lang si Dark nung nakilala niya yung artista na girlfriend niya ngayon. Sa pagkakaalam ko, sabay silang may psychotherapy session na talagang nakalala yung babae kay Dark. Mabigat ang loob ko kay Dark kasi ayoko na may iba siyang kasama dahil ikaw ang gusto kong kasama niya. Pero Ira, karapatan niya na umusad kaya hindi kami tumututol sa desisyon niya. Not that we can dictate his decision dahil hindi naman ganun. Parang may nakadagang bato sa puso ni Ira na nahihirapan siyang makahinga. Ngayon, parang nag-aalangan siya. Gusto niyang bumalik kay Dark. Pero paano kung nakakasama pala talaga siya na dapat hayaan niya na lang pala ito? Hay, parehong-pareho kayo ng kapatid mong si Zoren na broken. Bebs, ikaw kay Dark. Siya naman sa runaway wife niya. Natigilan si Ira at napangat ng tingin. Ano? Runaway wife? Kasal na si Zoren? Tumango si Carla. Oo, at malapit na niyang i-divorce ang asawa niya. Kilala mo ba si Leila na pinsan ni Dark? Siya ang asawa ng kapatid mo, Bebs. Who told you I'm running after that brat? Of course not. Sabay na napalingon si Ira at Carla nung nagsalita si Zoren na kanina pa pala nakikinig sa usapan nila. Lumabas to sa pinagtataguan, umupo sa bakanting upuan na nakatabi kay Ira. Nakasunod si Darius kay Zoren ngunit nung makita nito na magkakaharap sila Ira at ang dalawang bisita, hindi na tumuloy si Zoren at iniwan na sila doon. Humarap kagad si Ira na namumula pa ang mga mata kay Zoren. Kasal ka na? Kamusta kayong dalawa ni Leila? Bakit hindi ko alam na kayo pala? Umasim naman ang mukha ni Zoren at nag-iwas ng tingin. I did not hate her, Cristel. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Ate, anong sabi kong itawag mo sa akin Nawala lang ako ng 2 taon mahigit, naging pasaway ka na. How are you, Zoren? May natira pa bang gamot sa sistema mo? Did the antidote work? Instead of answering her, Zoren stared at Ira.
Before she knew it, he was hugging her tight. Hindi mo dapat ginawa yon, ate. Hindi mo dapat ako inuna. I know how to save myself. Hindi ka dapat nagpapadala ng pananakot ng matandang yon. Now, you lost your family because of me. Huminga na malalim si Ira at ibinuga iyon. Zoren, ate mo ko. Of course. Susubukan kong iligtas ka kung may paraan. Hindi kita sinisisi sa nangyari dahil hindi lang naman ang sitwasyon mo ang dahilan. Kahit na hindi naman yun nangyari sa'yo, gagawa pa rin sila ng paraan dahil nadalhin ako sa Spain dahil nalaman nilang buhay pa ako. Nang maisip ni Zoren ang pamilya na meron sila, natahimik ito. Dahil magulo sa Spain, kaya dito siya sa Pilipinas naninirahan kahit natutol ang kanyang ama. Dahil sa magulo sa Spain, kaya dito siya sa Pilipinas. Nung kinuha si Ira, sinubukan ni Zoren na puntahan ng mga magulang, ngunit hindi ito hinarap ng mga iyon. Ang ginawa pa nila ay ibinalik si Zoren sa Pilipinas dahil kasal na raw ito, kaya ang asawa na nga lamang dapat ang pagtuunan ng pansin. Pero sa isip ni Zoren, pakiramdam nito may hindi pa nalalaman sa lahat. Pakiramdam nito ay may lihim na nakabalot sa pag-alis ng kapatid nito. Hindi ka ba pinoprotektahan nila mama at papa? Kahit ngayon pa lang sila nagkita, but you're still their daughter. Hindi ba sila umalma sa matandang yon? Hindi na sumagot pa si Ira sa tanong ni Zoren dahil nga ayaw niyang idamay ang mga magulang dito. Ang lolo lang nila na ama ni Sebastian ang may gusto na ipakasal siya kay Darius at natupad nga iyon dahil current patriarch na si Sebastian. Mas malawak pa rin ang kapangyarihan ng mga tauhan na meron ang ama nito. Doon din natuklasan ni Ira na sa likod ng yaman na meron ng Alejandro clan, nagtatago ang madumi nitong negosyo tulad ng sa pamilya ni Darius. She was trapped in that kind of life until she and Darius planned their way out. Nahugot ni Ira ang malalim na pag-iisip nung tumikim si Carla. Napatingin siya sa kaibigan. Huwag kang maniniwala dyan kay Zoren. Babes, iniiba niya lang ang topic para hindi mo siya tanungin tungkol sa asawa niya. Tinakbo na siya ni Leila eh. Lilibeth, si Tarito ni Zoren. Ayaw mo lang aminin na mahal mo na yung asawa mo eh. Sinasabi mong hindi, pero panay ka naman hanap. Nagsalubong ang kilin ni Zoren. Because she is my wife, that is why I'm looking for her. It's not that I'm in love with her. Natawa na lang si Carla at namilog naman ang mga mata ni Ira nung makita siya ng kung anong emosyon na dumaan sa mga mata ni Zoren nang marinig nito ang pangalan ni Leila. It's like he's just denying the feelings for Leila, but Ira could see that Zoren is having feelings for his wife. Anong maganda kong gawin, Carla? After the talk between the three of them, Zoren excused himself when he suddenly received a call from someone. Doon naman nakahanap ng tiyempo si Ira na magtanong kay Carla. Carla is a good friend at alam ni Ira na hindi siya ipapahamak ng kaibigan. Nakasama niya ito sa mga misyon at hindi niya na mabilang kung ilang beses nilang nililigtas ang isa't isa, kaya subok niya na hindi niya ito pababayaan. Tungkol saan? Kay Dark. Mahal mo pa no? Halata sa mukha mo eh. Yun ba ang gusto mong itanong? Anong gagawin mo ngayon? Kung susuko ka ba o hindi? Agad siyang tumango. Napahawak si Carla sa baba nito at sandaling nag-isip. Gusto mo bang sumuko? Hindi. O edi yan ang sagot. Ayaw mo palang sumuko eh, kaya go ka lang. Ngunit napayoko si Ira. Pero ang sabi niyo nga, may girlfriend na si Dark. Hindi ba't parang mali na humabol pa ako sa kanya? Alam mo, para matapos ang lahat, i-claim mo ang identity mo as Ira at pag-isahin lang sila ng Cristel ng pangalan mo. Kasal ka pa rin kay Dark sa katauhan mong Ira at hindi kayo hiwalay. Hindi makakasal si Dark sa iba dahil valid ang kasal ninyo habang buhay ka. Kung kinasal man siya, magiging null and void iyon dahil nandyan ka pa. Simple lang ang sagot sa problema mo. Pero si Dark, pakiramdam ko, ayaw niya na sa akin, Carla. May pag-asa pa ba na bumalik kami sa dati? Dahan-dahan na lumingon si Carla sa kanya at pinasadahan siya ng tingin. Nagtaka naman si Ira sa akto nito. Bakit ganyan ka makatingin? Maganda, sexy, mas lalo pang naging appealing. Dati nga, unang kita pa lamang sa'yo ni Dark, inaya ka niya na ng kasal. Ngayon ka pa ba kakabahan, Ira? Maganda yung artista niyang jowa pero iba ka pa rin. Hindi ba ang kwento mo sa akin, ikaw ang first love niya? Hindi madaling makalimot, Bebs, kaya sa tingin ko, mahal ka pa rin niya?
Umusbong ang pag-asa sa dibdib ni Ira. Nakikita mo bang mahal niya pa rin ako? Tumango si Carla. Oo, yun ang nahahalata ko. Kaya ang maganda mong gawin, alam mo kung ano? Ano? Ligawan mong asawa mo. Paamuhin mo ulit si Bayaw. Liligawan ko siya. Naparanok si Ira sa narinig. Oo, suyuin mo si Dark, Bebs. Hindi ka matitiis ng asawa mo. Pero ang girlfriend niya, hindi pa sila kasal. Alalahanin mo, sa'yo pa rin kasal si Dark dahil hindi naman na-file ang annulment ninyo dalawa. Then, I should court him? Humalakak si Carla. Of course. Good luck, Bebs. You're serious, aren't you? You will court your ex? Gulat na gulat si Dario sa sinabi ni Ira. Nakaalis na si Carla at Zoren ngunit nangako ang dalawang babalik din kinabukasan. Inaaya nga siya ni Zoren na sumama siya rito dahil hindi daw to tiwala sa mga kasama niya sa bahay. Ngunit sinabi ni Ira na doon na lamang siya. Darius does not have a place to go and if she leaves here alam niyang aalis din si Darius. Marunong tong magtagalog pero hindi sapat yon para mamuhay to na mag-isa sa Pilipinas. He grew up in Spain, same as Hezekiah. Darius shadows guard. Alam niyang kailangan pa ng gabay ng dalawa lalo't may alaga itong bata na si Celestina. Kung aalis siya, kawawa ang dalawa. May kaunti ring pera si Darius pero alam ni Ira na ginagamit ni Darius ang pera na iyon para hanapin ang ina na si Celestina. As much as possible, gusto niya na tumulong kay Darius dahil malaki ang itinulong nito sa kanya. Naisip ni Ira, kung sa masasamang tao siya pinakasal ng lolo at hindi kay Darius, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Maaring baka napahamak pa talaga siya. Ang masama nga lang parang di nagustuhan ni Zoren ang sagot niya, kaya sinabi nitong susubukan nitong tumira na rin doon para may kasama siya. Di naman siya maaaring tumanggi dahil kay Caleb na bahay iyon na nasa Corinthian Gardens. Malaki ang bahay na to para sa kanila at kahit 10 pa yata sila marami pang space na matitira. Maraming unused rooms kaya kasya kahit na doon si Zoren tumira. Ira, hey, I'm talking to you. You mean you will court him? Napailing si Ira dahil napapadalas na yata ang pagiging malalim niyang mag-isip. Hinarap niya si Darius at nakangiti siyang tumango. Oo, susubukan ko, Darius. Ayokong sumuko na hindi ko pa nasusubukan ng lahat. Gusto ko bumalik sa dati ang lahat. Darius stared at her and then he slowly nodded his head. Good. That's good, Ira. I really hope you will get back with your real husband. Good thing that I really did not fall for you. Kasi kung gano'n ang nangyari, he will have a competitor to get you. Biro pa nito. Sinapak niya ang braso nito. Sira ka? Anong fall? Hindi tayo talo, no? Puro ka talaga kalokohan. Ngumisi lamang si Darius sa kanya. Ganito kasi ito magbiro sa kanya. Sinabing Darius na sa kanya raw ang katangian na hinahanap nito sa babae pero ang mahal nito ang ina ni Celestina. Nung tanungan niya kung sino ba yon, sinabi ni Darius na hindi nito kilala ang ina ni Celestina dahil naka one night stand lang daw nito ang babae. Pero natandaan niyang may birthmark daw ito na hugis rosa sa likod malapit sa bewang. Alam ni Darius na yon ang ina ni Celestina dahil wala raw ibang babae na nakasama si Darius bukod sa babaeng yon. Kahit sila na ikinasal sa harap ng maraming tao, ni minsan hindi nagtabi sa kama. She was surprised when she found out. Hindi niya alam na bunga ng one-night stand si Celestina pero mukhang tinamaan si Darius sa ina ng anak nito at patuloy pa rin hinahanap ang babae. Kahit nga daw maubos ang pera nito, basta makita ang babae, ayos lamang daw sa lalaki. She could only wish that they would both get the wishes that they wanted. Narito si Ira sa tapat ng OGC ngayon. Dark is managing the main company once again while Marga is abroad managing the branch company there. Si Noel naman, mas nakafocus sa branch companies na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas, ngunit alam niya na sa main office to madalas mamalagi. Nasa harap din siya ng revolving door at pinag-iisipan kung papasok ba siya o ano. Sa huli, humugot siya ng hangin. Binuga iyon kahit kabadong-kabado. Sumuong siya sa laban. Now, she will stake a claim on Dark. Tama si Carla. Hindi siya pwedeng umiyak lamang ng umiyak. Kung gusto niya na mabawi ang pamilya niya habang di pa huli ang lahat, kailangan niya na kumilos. Dahil sa naisip, naglakad na si Ira papasok sa revolving door.
Paglabas niya roon, sumalubong sa kanya kaagad ang guard dahil matagal siyang nawala. Mukhang hindi siya kilala nito. May appointment po kayo, ma'am? Umiling siya. Wala, pero kakausapin ko muna ang receptionist. Pwede ba yon? I will talk to Noel Oxford. Si Noel muna ang gusto niyang kausapin para makakit siya sa itaas. Kung si Dark kasi kaagad, baka ipatapon pa siya nito sa labas. Hindi niya rin malimot na pinagsaraduhan siya ng pinto at mabigat man ang loob niya sa ginawa nito, naiintindihan niya iyon. Ah, ganun po ba? Paiwan na lang po ng ID at palagin po dito. Dahil sa binanggit niyang pangalan, hindi na nagtanong pa ito kay Ira. Lumapit si Ira sa receptionist at sinabi ang pakay niya. Do you have an appointment, ma'am? Hindi po kasi pwedeng umakyat kayo sa office niya na hindi po confirm na may appointment kayo. Nag-check din po ako sa secretary ni Sir Noel at wala po siyang sinabi na may kausap na Cristel Legaspi. Then, you can call his secretary and tell them that Ira Gonzaga wants to talk to Noel. Nagtataka man ang babaeng receptionist, hindi naman to nagreklamo at inarayan si Ira. Tumawag ito sa secretary ni Noel at nang sumagot ang secretary sa receptionist, mukha namang nagulat ito sa narinig at sandali na yumakap kay Ira. Ngumiti si Ira pabalik. Sir Noel will be here after a while. Ma'am, pakihintay na lang po. Please sit on the receiving area po. Tinuro si Ira sa receiving area na nasa gilid ng receptionist. Umupo doon si Ira at hinintay kung bababain ba siya ni Noel. Maya-maya lang, bumukas ang elevator at lumabas nga doon si Noel na humahangos. Nang makita siya nito, nanlalaki ang mga mata nito. Lumapit si Noel, huminto sa harap ni Ira. Ira, you're really here. Ngumiti naman si Ira. Nice to meet you, Manager. Noel? Why are you here? I mean, I'm not upset you're here, but why? Kinabahan bigla si Ira, ngunit hindi niya pinahalata. I am here to court Dark. I'm here to get his heart again. Nanlaki ang mga mata nito. Court? Ligaw? Liligawan mo si Wayne? Tumango siya at napanganga si Noel.